Pinayuhan na mga kababayan natin sa South Korea na maging alerto sa gitna ng tensyon sa North Korea. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi pa ililikas ang ating mga kababayan at hindi rin daw maglalabas ang DFA ng travel advisory laban sa South Korea. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tansya ng DFA, hindi pa kailangan ilikas sa mga Pinoy sa North at South Korea habang inoobserbahan ng Pilipinas kung lalala pa ang gantihan ng dalawang bansa. Ambassador Luis Cruz has deemed it necessary to activate the contingency plan and to raise it at alert level 1 and advise them to keep abreast of developments, be prepared for any emergency. 9 na Pilipino ang nagtatrabaho sa North Korea, 5 sa kanila kawani ng United Nations, at ang 4 nagtatrabaho sa pabrika ng tabako. Pero sa South Korea, may 50,000 Pinoy na nagtatrabaho. Gayunman, hindi raw magpapalabas ng travel advisory ang Pilipinas laban sa South Korea. Those who are supposed to go to Korea for work purposes or for short visits can proceed to do so, of course taking into consideration what everybody is hearing in the news. Binansagang Hermit Kingdom ang North Korea dahil wala itong ugnayan sa ibang bansa at hindi nagpapapasok ng mga dayuhan. Pero noong 2007, pinayagan ng North Korean government ang GMA News na makapasok, makakuha ng video at kausapin ang iilang Pinoy doon. Ngayong ipapasa na ni North Korean leader Kim Jong-il ang posisyon sa kanyang anak na numbalik ang tensyon. Hindi lang North Korea at South Korea ang involved dyan. Ang China ang sumusuporta sa North Korea at sa South Korea naman ay nandyan ang mga puwersa ng Amerikano. Kaisa ang Pilipinas sa panawagan ng buong mundo para sa kapayapaan sa rehiyon. Pero tingin ni Dr. Carlos, bagamat walang banta sa seguridad ng Pilipinas ngayon, dapat bantayan ang patuloy na pag-aarmas ng North Korea. Kung magkaroon ng war, hindi lang naman ordinaryong conventional war yan. That will be a war involving maybe 2 nuclear-capable actors. Ang mga South Korean sa Pilipinas, nagpahayag naman ng pagkabahala sa sitwasyon sa kanilang bansa. Isa na dito ang ating kapusong si Grace Lee. I know that North Korea will not attack South Korea to the degree where it would actually hurt civilians, only because they also know that South Korea has been getting ready and we have a lot of allies. I'm worried. My son is a soldier now beside Incheon. South Korea is power very strong. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. 2 buwan pa ang hihintayin ni dating Senador Freddie Webb kung mapapalawang sala o absuelto o hindi ng Korte Suprema ang anak niyang si Hubert sa tinaguriang Visconde Massacre. At ngayong kaarawan ng dating Senador, iisa lang daw ang kanyang hiling. Nakatutok si Maki Pulido. Halos 2 dekada nang ipinaglalaban ni Freddie Webb nang wala daw kinalaman ng kanyang anak sa pagpatay sa mag-iinang Visconde noong June 13, 1991. Kaya mahirap man daw matulog sa gabi, kaya pa niyang maghintay. Pag nakakulong ka, your first intent is to have this case resolved so that you can already go out. So we could not be said that we are against speedy resolution, but it is also for the better that the honorable members be given little more time. What's another month, maybe maximum of 2 months? We waited 15 years, why not? 2 buwang extension kasi ang hiningi ng Korte Suprema para makapagdesisyon kung ipapawalang sala nito si Hubert Webb. Nauna nang sinintensyahan guilty si Hubert ng mababang korte. Kinatigan din ito ng Court of Appeals. Pero batay sa apela ng kampo ni Hubert na labag umano ang kanyang karapatang ipagtanggol ang sarili nang mawala ng NBI ang semen sample na nakita sa biktimang si Carmela Visconde na siya raw sanang makapagsasabi kung si Hubert nga ang humalay dito sa pamamagitan ng DNA testing. Ito raw ang napakahalaga ng ebidensyang isinantabi noon ng Parañaque RTC. Manamin siya. Ako, my wife, my classmate, Honesto Aragon, we were, on that particular day, we were buying a bicycle on June 30, 1991 at Anaheim, California.
Si Lauro Visconde ang ama at asawa ng mga pinatay at ginahasang biktima. Kahapon naman siya nagprotesta sa tapat ng Korte Suprema. Pero sabi ni Webb, pareho lang silang ama na naghahabol ng hustisya para sa mga mahal nila sa buhay. I am with him. Nawala yung pamilya niya, masakit yun. At as I said, why does my son have to suffer for 15 years when he has not done anything wrong? Wala naman siyang ginawang masama eh. Birthday ngayong araw ni Freddie Webb. Pagkamat bawat araw ng linggo niya binibisita si Hubert sa kulungan, sa salo-salo ngayong gabi, 5 lang sa 6 niyang anak ang kanyang makakasama. Gayunman, hindi raw nawawala ang pag-asa niyang sa susunod na punta niya sa Munti, kasama na niyang uuwi ang kanyang anak. 50-meter walk from the anteroom to the jail, yung kanyang kulungan. And every time I walk that, I always talk to our Lord. Palaging ko sinasabi, kailan kaya makakalabas ang aking anak? Kailan kaya matatapos ito? I never forget to talk to him. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagtala ng Department of Health nito lang Setyembre, mahigit 100 na ang tinamaan ng HIV. Marami sa kanila po ay mga kabataan. Kaya ang ilang may HIV, isinusulong ang paggamit ng kondom para makaiwas sa naturang nakamamatay na sakit. Nakatutok si June Veneracion. Isa si Jericho sa ilang naglakas loob na lumantad at amining siya ay HIV positive. 6 na taon niyang dala-dala ang sakit na nakuha sa unprotected sex habang nagtatrabaho sa Dubai. Walang napapansing kakaiba sa kanya. Masigla at maayos ang pangangatawan sa tulong na rin daw ng libreng gamot mula sa gobyerno. Most of HIV gusto nila tago. Ayaw nilang talagang tago. Kasi syempre unang-una pinoprotektahan din nila yung kanilang mahal sa buhay. Diskriminasyon at mga maling paniniwala raw ang ilan sa kalaban ng mga gaya ni Jericho. May ilang kaso na pinandidirihan at pinanghingilagan. Pero sabi ng Health Department, walang basihan ng paniniwala gaya ng pwede kang mahawahan kapag nakipagkamay o di naman kaya'y natalsikan ng laway ng taong may HIV/AIDS. Meron lang 4 na katas ng tao na pwede tayong mahawa ng HIV. Una, yung siyempre yung katas ng lalaki, no? Katas ng babae, yung dugo mismo, no? Dugo mismo. At yung pang-4 ay yung gatas ng nanay. Ay kinababahala ng Department of Health, dumarami raw ang bilang ng mga kabataang nagkaka-HIV. Kaya isa ito sa mga sektor na kanilang tinututukan para raw wag nang umabot pa sa nakakaalarmang level ang bilang ng mga nagkakasakit. Sa pinakahuling datos ng DOH nito lang Setyembre, 153 agad ang naitalang bagong kaso ng HIV sa Pilipinas. At ang ikinagulat ng DOH, mahigit 50% ng mga kaso ay mula sa edad na 20 hanggang 29. Curious pa yung kabataan, no? So they want to explore sexuality and medyo hindi pa rin hinog yung kaalaman nila tungkol sa HIV and STI. Sa ngayon, mahigit 5,000 na ang may HIV at AIDS sa bansa. Kaya ang krusada ni Jericho at ng kanyang grupong Pinoy Plus, palaganapin ang kahalagahan ng protected sex, gaya ng paggamit ng kondom. Kung ang registry is 5,000, more than 5,000, parang tama na kami. Pero para sa grupong Pro-Life Philippines, pinakamabisa pa rin panlaban sa HIV at AIDS ang pag-iwas sa pakikipagtalik sa hindi nyo asawa o yung hindi magiging tapat na partner. If you have HIV and you use a condom, you at least are able to reduce the incidence by 80%, but it does not justify it. Diba? There's still 20% that you'll be able to infect somebody. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Dalawang poste sa Quezon City ang natumba matapos umanong sumabit sa mga kable nito ang isang truck. Todo tanggi naman sa paratang ang driver ng truck. Si Oscar Oida, naka-Alerto 24, eksklusibo. Magdamag na naparalisa ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Old Samson Road sa may barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Ito yung matapos magkasabay na tumumba ang 2 poste ng telepono sa lugar pasado alas 8 ng gabi. Ayon sa mga taga-lugar, dumaraan daw ang isang trailer truck nang biglang magbagsakan ang mga poste. Kaya suspetsa nila, tinamaan ng naturang trailer truck ang mga kable. Ang sinisising trailer truck
Agad namang hinarang ng mga residente para hindi makalayo. Pero depensa ng driver nito, di raw siya ang nakadali sa mga nagtumbahang poste. Palapit naman pupunta pa rito eh. Papunta pa lang ko rito, bumagsak na. Kaya tumigil ako dyan. Bukod sa dalawa ng tumumbang poste, nakamba naman ang isa pang peligro na maring ihatid ng isa pang poste na nooy nakalundo na rin at animoy handang bumagsak anumang sandali. Yan din pong isang poste na problema namin dahil pag yan po ang bumigay uli, lalong maapektuhan po ang karsada natin dito. Tiniwasan din po namin madali yung live wire kasi maapektuhan na magkasunog tayo rito. Agad naman responde ang Meralco para tiyaking walang high tension wire na nadamay sa insidente. May araw na nang may alis ang mga bumarang poste sa kalsada. I-adjust na lang, taasan na lang, kung maaari, para iwas disgrasya. Oscar Oy na naka-alerto, 24. Kasabay ng paggunita sa unang anibersaryo ng Maguindanao Massacre kahapon, naaresto ang isa pang suspect sa krimen. Ampatuan din ang apelyido ng suspect, pero hindi raw niya alam kung may kaugnayan siya sa angkan na idinidiin sa massacre. Nakatutok si Gigi Manicad live mula sa lungsod ng Cotabato. Gigi. Melma rin pinabulanan ng sospek na may kinalaman siya sa massacre, pero naniniwala ang mga otoridad na sa oras na isailalim ito sa tactical interrogation, makakapiga sila ng bahid ng katotohanan. Sa kasagsagan ng paggunita sa unang anibersaryo ng Maguindanao Massacre at pagtitipon ng mga pamilyang naulila, isang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng CIDG, ARMM at AFP ang nakalambat sa isa pang sospek sa Maguindanao Massacre. Siya si Miswari Ampatuan, 28 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, may patong si Miswari na 250,000 pesos sa kanyang ulo. Ito rin daw ang nag-engage na ilaglag si Ampatuan. Patuan, wala raw siya sa lugar ng krimen nang ito'y maganap. Namamasada raw siya ng tricycle. Wala akong kasalanan dyan, sir. Inosente ang asawa ko. Magdago kay inosente. Pero sa investigasyon ng pulisya, lumalabas na dating membro ng Civilian Volunteers Organization ng mga ampatuan ng sospek. Kabilang kasi sa mga pangunahing sospek sa massacre ay mga dating CVO ng mga ampatuan. During the heydays ng mga ampatuan doon sa Maguindanao, he was one of the listed member of the Civilian Volunteer Organization that served as a security forces ng ampatuan during yung time nila doon. Meron siya mga alibis na wala daw siya doon. Yun naman lang common na sinasabi ng ating mga previous na nakahuli. Pero ang sinasabi ko lang, it's up to them to interpose their respective defenses. It's up to them to defeat the theory of the prosecution. Sasailalim si Ampatuan sa tactical interrogation habang pansamantalang mananatili ito sa kustodiya ng mga pulis. Hindi masabi ni Miswari kung ano ang kaugnayan niya kay Andal Ampatuan Sr. Namatay daw ng maaga ang kanyang ama at hindi niya masabi kung kamag-anak niya ang mga ito. Melissa pang Ampatuan ng ibabiyahe bukas pa Maynila para ikulong kasama ibang mga sospek. Ito'y si Manny Ampatuan at sasakay siya ng isang ng eroplano banda alas 12 ng tanghali. Mel? Maraming salamat sa iyo, Gigi Manicad.